bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Tuesday. Napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan niya rin tayo ng magandang panahon. So, samantay naroon, muli ito po si Pastor Jimmy Evangelista mula po sa siyudad ng San Pablo City na naghahatid at nagsasama-sama sa ating po pananalangin at pagbubulay. Tayo po ay patuloy na sumamba sa magitan ng awitan na ito. Napakabuti ng ating Panginoon. Sa Diyos na mabuti, sa Diyos na tumutugon ng bawat panalangin ng bawat isa. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, Tunay nga ang ika'y di nagbabago. mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Hallelujah. Ay buti-buti Saan man tayo po naroon, ang hatid ng salita ng Diyos ay magbigay ng kalakasan. sa lahat ng Saan man tayo naroon, kayang abutin ng Diyos ang ating pangailangan. Saan man tayo naroon, kayang katugunin at pakinggan ang iyong mga dalangin. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay patuloy na nagmamasid at nagbabantay sa bawat isa. Ano man ang ginagawa natin, ano man ang ating nararanasan ngayong umaga, ang hatid ng salita ng Diyos ay magbigay ng kalakasan. Ang hatid ng salita ng Diyos ay magbigay ng pag-asa. Ang hatid
hatid ng salita ng Diyos ay magbigay ng patuloy na kaalaman tungkol sa ating pagkakilala at pananampalataya sa ating Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Sinasamba kita. Amen. At Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Amen, amen. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Ama namin banal, kami nagpapasalamat, Panginoon. Ikaw ang dumidinig sa aming mga panalangin. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, pangalan mo ang aming sasambahin at pupurihin. Salamat dakilang Diyos sapagkat binigyan mo muli kami ng buhay bagong umaga. Salamat dakilang Diyos, itinatas ko ang bawat sumusubaybay, ang bawat nakikinig at nanonood sa live streaming na ito ng aming pananalangin at pagbubulay. Salamat dakilang Diyos, saan man naroon ang iyong mga anak. Sa umagang ito, anumang oras, dahil sa layo at saan lugar kami naroon, dalangin ko dakilang Diyos, abutin mo ang kanilang pangailangan. Idantay mo ang iyong mapagpalang kamay, unay upang abutin ang lahat ng kanilang pangailangan. Salamat sa aming Diyos na buhay sapagkat siya ang nangako sa anumang paraan pag kami lumapit, hindi kami binibigo. Salamat dakilang Diyos at ngayon po umaga, idinudulog po namin, Panginoon, ang pangkasalukuyang nangyayari ngayon sa Kongreso. Ama, marami po nagsosulong ng Sogi Bill na kung saan, alam mo ito, Panginoon, na nagbibigay ito, O Diyos, ng problema sa isang sambahayan. Lord God, dalangin ko, pakilman mo, Panginoon. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang bawat kapatiran namin, congressman, senador. Bantayan mo, Panginoon, ang batas na ito. At dalangin po namin, dakilang Diyos, ang iyong pagkasi, ang iyong pagsama. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, na ang pagkatiwala sa iyong isang bagay, Panginoon, ay pakikialman mo. Ama, dalangin po namin, patuloy mong hawakan ang pagsusulong o bantayan ang batas na ito. Panginoon, maraming salamat din, O Diyos, sa mga nakaligtas na araw, bagyo. Salamat sa kaligtasan binibigay mo. O Diyos, ano man ang pangailangan ng aming mga kapatiran na ngayon ay nakikinig. Lord God, I pray, let your divine strength and favor be upon them. Continue, Lord, to meet everyone's need. Lord, right now, idinideklara namin, Panginoon, kapatid, kaibigan, saan ka man naroon. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng bagong bagay. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon. Glory, 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 glory to the Most High God. Hallelujah! Lord God, stretch your mighty hand. Ang Diyos ngayon ay tumutugon sa bawat panalangin. Tanggapin mo. Hallelujah. Kung meron ka mang kaanak na ngayon ay may sakit at karamdaman, iusal mo ang kanyang pangalan sa oras na ito. Sige po, iusal mo anuman ang pangalan niya, sino man siya. Ang Diyos ay dumidinig sa bawat dasal ng matutuwid. Ang sabi ng Santiago, the prayer of the righteous availeth much. Dinidinig ng Panginoon ang bawat mga panalangin. Kaya ngayon, akinin natin ang bawat kasagutang yon. Kagalingan, pagpapala, hallelujah, sa trabaho, promotion sa trabaho, at anuman ang ating mga kanya-kanyang pangailangan, God is always there. Didinggin ng Panginoon at patuloy na pakikinggan ang iyong mga panalangin. Hallelujah, napakabuti ng ating Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Lord, tinatas po namin sa iyo ang aming minamahal na Pangulo. Continue to bless him.
ang aming mga senadors, congressman, at ang mga mayors. Lord, tinatas po namin ang aming minamahal na mayor, Panginoon. Hallelujah, Lord God, continue to bless our beloved mayor. Ikaw ang patuloy na manguna at bantayan mo siya. Salamat dakilang Diyos at patuloy kami nagtitiwala, nagpapasalamat sa mga bagong bagay na ginagawa mo sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Praise God. Panapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Humigo ka man aking kaibigan, Tugbo ng buhay mo'y may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang Napakagandang awit ito. kalungkutang nadarama may lunas pa. Liwanag ay sisikatin sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Ang kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Ang kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Amen. Praise God, praise God. Ang kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa kanya Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon Jesus. ang iyong Ilagak natin ang lahat ng kabigatan Sa ng kanya ating suliranin. Si Jesus ang kasagutan. kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa kanya mo lang ito Glory. Humigo ka man aking kaibigan, Tugbo ng buhay mo'y may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutang nadarmay may lunas pa. Liwanag ay sisikatin sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Ang kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Amen. Amen. Tanging kay Jesus lang natin matatagpuan. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. So tayo po dadako ngayon sa pagbubulay. At ang salita ng Diyos, katulad po ng aking panalangin kanina, ito po'y nagdadala ng pag-asa. Ang salita ng Diyos nagdadhatid ay kagalingan. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating buhay. Kaya sa umagang ito, maikli lang po ito na akin pong ididiretso ang ating pagbubulay. Paano ako makatitiyak sa aking pananampalataya? Yan ang usapin. No, talagang kailangan po natin malaman ang katiyakan. Tiyak ba ang ating pananampalataya? Ang ibig sabihin ng tiyak ay totoo ba
ang ating pananampalataya? Sigurado ba ang ating pananampalataya at totoo? Kaya sa maikling minuto ng ating pagbubulay, nais ko pong ito ay patuloy na maihatid sapagkat kailangan maging tunay. Katulad po ng ilang gamit sa bahay, no? At ngayon ay pero po meron tinatawag na mga word, legit ba yan? Legit. Yan yung mga new generation word ngayon eh. Pag may hawak ng isang bagay, no? Pag may relus ka, ayan, sabihin ay, relus yan. Ang tanong ka agad ay, legit ba yan? Ang ibig sabihin ay totoo. Yan, yung may sigurado ka dyan. Kasi maraming class A, class B, class C. So ang ibig sabihin sa mga gamit, hindi tayo nakakatiyak na talagang ito ay very, very strong dahil maraming imitation. Maraming imitation. Kaya ganun din ang ating pananampalataya. No? Na kung saan ay higit kaysa ginto na dapat natin pahalagahan. So kailangan po ang katiyakan. Amen? Kailangan natin maging tiyak sa ating pananampalataya sapagkat ano ba ang pananampalataya? Ito yung ating pinananaligan. Kaya sa maikling pagbubulay na ito, sa mga bahaging ito, nakapost naman po sa ang aking outline dyan sa ating online, ay may ilang bahagi ng kasulatan na kailangan po natin malaman upang maging tiyak tayo sa ating pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, ito yung pagkakilala natin sa ating Panginoon, sa Diyos na buhay. No? Kaya dito sa ating pong pag-uusapan, napakahalaga. Kaya sabi dito, hindi ang buhay na ito ang katapusan. No? Ano man ang nangyayari sa COVID-19, ano man nangyayari mga inconsistency, mga problem, hindi po yan ang katapusan ng buhay. Kaya kailangan po natin manampalataya at meron tayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Ano sabi ng unang Juan Kapitulo 5, talatang 12 hanggang 13? Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi man pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya dito, very strong ang sinabi ng Bible, ang kasiguraduhan ng ating pananampalataya ay ang anak ng Diyos na buhay, ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Kasi talagang napakahalaga na maunawan natin ang ating Panginoon Jesucristo, ang sentro ng ating pananampalataya para maging legit, no? Para maging totoo at patuloy na makatiyak tayo. Kasi alam naman natin ang buhay na ito ay may katapusan. At pagkatapos nito, pag tayo namatay, may buhay na walang hanggan. Amen? Kaya meron po sa Bible na tinatawag na tripartite being na napakahalaga nating malaman ayon sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 23. Ang buo nating katauhan, ang espiritu, kaluluwa at laman. Yan yung buong katauhan. Kaya sa buhay ng bawat isa, ang buhay ng tao ay meron dito sa lupa at meron din buhay doon sa kalangitan. Kaya ang pananampalataya ay umuugnay hindi lamang po sa paghingi ng pagkapala, hindi lamang po sa mariwasang buhay, kundi ang pananampalataya ang pinaka-supreme cause o purpose ay eternal life. Yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya, you are blessed here physically, you are blessed here financially, you are blessed here socially, you are blessed here economically, but we need, no? Kailangan natin tayong maging tiyak na ang ating pananampalataya ay hahantong doon sa pagkakilala sa Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kasi tinuturo sa ating mga kapatid ang pananampalataya. Pero hindi lang natin ginagamit siya sa claim ng blessing. Lord, sinasampalatayanan ko, ito ang buhay ko, sinasampalatayanan ko, ito ang aking buhay, matapos po ito,
Lord, pagpapalain mo aking negosyo, pagpapalain mo aking trabaho. Bahagi lang po yan ng bunga ng ating pananalig sa Diyos. Pero kapatid, kaibigan, ang supreme purpose why we need to know Jesus and to have faith is to have eternal life. Kaya sabi nga dito mga kapatid, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya ito mga kapatid, upang maging tiyak ang ating pananampalataya ay una ay ang pananalig sa anak ng Diyos. Si Kristo Jesus, ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung gusto natin magkaroon ng katiyakan, totoo, sigurado sa ating pananampalataya, si Kristo ang ating sampalatayanan. Huwag nating papaltan, huwag nating dadagdagan. Amen? Sapagkat siya lamang ay binigay ng Diyos ayon sa Gawa 4:12, siya ay kaliligtas ng marami. Ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus ang ibinigay ng Ama, siya ay kaliligtas ng maraming tao. Kaya wag na sa panahong ito, ang ginagawa ng kaaway, ang bawat isa ay binubulag sa iba't ibang katuruan na inaalis sa pananampalataya, inaalis si Kristo sa orihinal na usapang pananampalataya at napapaltan ng lahat na napakaganda na palamuti at benepisyo na daladala ni Jesucristo. Kaya nga sabi ng Bible, sa Hebrews chapter 12 verse 2, i-focus natin ang ating mga mata sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi po dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumunan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at sa gayoy nakaupo na sa kanang trono ng Ama sa langit. Kaya mga kapatid, itinuturo ng Bible para maging sigurado ang ating pananampalataya ay ang paningin mo'y nakapokus kay Jesus. Amen. Nakapokus lamang sa Panginoon. Huwag natin aalisin si Kristo sa usapin ng pananampalataya. Ang tawag dyan ay Christ-centered faith. Ang pananampalatayang nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay napakahalaga na maunawaan natin na kung saan ang Panginoong Hesus ang pinaka-sentro nito. Sabihin natin, sentro. Christ-centered faith. Ayan. Kaya pag ang pananampalataya natin nakasentro sa Diyos, matatag ang ating pananampalataya, sigurado ito, totoo ito. Bakit? Si Kristo, ang sabi ng John 14:6, siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya sa English, He is the way, the truth, and the life. No one's coming to the Father except through me. Jesus Christ is not one of the many ways. No, He's not one of the truth. Kundi, Jesus is the only way. Jesus only the truth and the life. No one's coming to the Father except through me. Jesus said. Kaya, ganumang ka-anointed ang pastor natin, ang pastor mo. Sabihin na natin, hallelujah, ang daming ginagawa ng himala. Oh, napakasipag ang pastor ko. Ito ginagawa niya. Kapatid, wag mong ihahalili yun sa pagdakila sa ating Diyos na buhay. Amen? Huwag natin iaalis ang Panginoon. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ito. Ano ang sabi po ng Bible sa Hebrews chapter 11? Ang pananampalataya ay nagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos sa mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya.
Okay, kaya makita natin, the very center of our faith, no other than the Lord Jesus Christ. Kaya, ang Panginoon Jesus Kristo, mahalin natin ang Panginoon, tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, at ang Diyos na nagbibigay sa atin, ang nasagana sa lahat ng bagay, ay tayo'y pagpapalain. Amen? Ang sabi ng Roma 8:15, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang gawing mga alipin, nabubuhay sa takot. Sa halip, ibinigay niya ang Espiritu upang kayo maging mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin ang katiyakan ng ating pananampalataya. Ang pundasyon ay una, si Kristo. Jesus Christ is the object of your faith. Wala nang iba. Amen? Si Jesus is the only way, the object of your faith. And the last one, the Bible is the basis of your faith. Not miracles, not blessing. Ang basihan ng iyong pananampalataya, to be sure, to be truth, no? The Word of God. Again, as I close, the object of your faith, the Lord Jesus Christ, whom the author and the finisher of our faith. And the basis of your faith, the Word of God. Hindi himala, hindi magagandang bagay na ginagawa niya sa kayo, binagpapala ka, hindi po yun ang basihan na ang pananampalataya mo totoo. Kasi kahit si Satanas ay nagpapala din. Kahit si Satanas ay nagpapagaling din. No? Gumagawa siya. Pinagiginhawa niya tao sa maling kaparaanan. Kaya hindi natin pwedeng doon ibase ang ating pananampalataya na tiyak. Kaya mga kapatid, as I close, the basis of our faith, the Word of God, the object, the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya palapakan natin ang ating Panginoon, manitili tayo matatag sa ating pananampalataya, at ang Diyos na buhay ang patuloy na magpapala sa atin. Ayon po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kami patuloy na lumalapit at aming itinatalaga ang buhay namin sa iyo. Si Jesus ang kaligtasan natin. Si Jesus ang ating buhay. Si Jesus ang daan. Siya ang katotohanan. Kaya si Jesus ang katiyakan ng ating pananampalataya. Pag si Jesus ang iyong Diyos, may buhay kang walang hanggan. Pag nananahan sa iyo, anak ng Diyos na buhay, na si Jesus, totoo at matatag ang iyong pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Salamat dakilang Ama, sapagkat ang aming pananampalataya ay may katiyakan dahil sa Panginoong Kristo. Siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo at tinubos kami sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, sa bawat isang nakikinig, bigyan mo ng katatagan ng aming buhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Lord God, maging malapit kami sa iyo. Ingatan mo ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Magpalain tayo ng ating Panginoon. Tiyak ang iyong pananampalataya. Si Jesus ang ating pundasyon. Ito po si Pastor Jimmy Evangelista na nagsasabing, life is amazing. Winning is our calling. God bless us all. And good morning, good morning. Amen. Praise God. I love you all. Ingat po tayo lagi. Amen. Amen. Jesus lamang mayroong kalulasan. Lumapit ka, sa Kanya walang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya walang ilaga ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatag.